very minimal lang yung chance na tayo ay kikita ng maayos sa concrete pond. Unlike dito sa earthen pond, basta wag lang daanan ito ng bagyo, ng baha, ay mas malaki yung chance natin na kumita sa ganitong fish pond. Eto mga paps, hinarvest na nga natin yung ating mga alagang tilapia at hito dito sa ating earth pond. At para mawala yung tubig ng ating earth pond ay ginamitan ko siya ng water pump. Dahil nga sa walang outlet ng tubig ang ating fish pond na ito, kaya ganito yung sistemang ginagawa ko. Yes. Dagat to, ito Taiwan, dagat to. Uy. Yes. Kita ano no. Di madakkel daw nga. Oh. Dagat po yung ano. Ang manuti ng 1 kilo. Isa. Aray ho. Oras ko yung amin na. Siya atin. Dua. Sali. Ngayon nga Pat. ito. Luwalo yata. 5. Mata? Nawang pa sa kilo yun. Ito 5? Dagat. Nadagsan. Ay, dandanin eh. Oh, Ito 935. baldi, i-adjust mo. 1, 2, 4, 5. Ay, na, mga piraso. Ayan, good size niya. Oh, hindi mga piraso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, gumatangin. Tilapia. Wala, gumamat ka ta ako na. Dito. Ada pang takong tang. Gapong na. At sa daan pa lang mga paps, pauwi ng aming bahay, ay nagbebenta na rin ako ng ating huling tilapia at saka hito. So bago man makarating sa bahay, ay nabenta ko na halos lahat. Ang natira na lang pagdating sa amin ay yung aming pangulam. So thanks God dahil tinangkilik ng ating mga kapitbahay yung aking alagang tilapia at hito. So ang benta ko 150 parehas tilapia at hito. 5 may 1 kilo ito. Dito datan ti pinurwakan ba ini? Uy. Karkan. Uy. Adu mo pa lagam na bati. Adu mo pa lang naglilimangan nyo. Singile dakata. Ah. Braem. ada kata kita bawatin na lang. Ito.
Oh. 2, 4, 5. 5, timay sa kilo. Ano, may isang kilo kaya? Ah, Candies. Nagkagalaan yun ta. Di ba nonol? uy. Kukam gayam daya, anak dahil kito. Oh, idi tagtudo ti bigla ka. Natay da. Natay ka anak na. Uy. Ay, sa... Timpaw da. Ure dagitag do mga tilapia so nga basit la tinagdag. Ang kilo naman, te? May sa kilo ante? Uy. Paltat man din ka? Pupok ni Lola rin, paltat. Pupok mo Lola rin, paltat. Pupok mo rin, Taiwan. Si Dada, pupo. Oh, dayan din isang kilo. Uy. Nasuro na. Awa, parehas lang. Nasuro ka? Kaya may kantang da. Puso po yun. You want big or bigger? Uray niya. Eh, hindi dalag. Hito ko na. Mano, ikaw mga lasira. Di ba? Mano. May sa kilo lang? Uwan. May kahito na yun. Kaya mo hito? Mano na. Tilapia! Mano. Pandit. Di ba po ah? Oh, isang kilo. So yan mga paps, tapos ko nang i-harvest yung ating hito at tilapia dito sa ating earthen pond. So, i-review lang natin yung tilapia, nilagay ko to last 2 months na. So naka2 buwan bago ko siya hinango. Ito yung mga tilapia na inalagay ko dito dati na mga bansot na galing doon sa aking concrete pond. Dahil nga sa nagkaroon tayo ng fish kill doon, nilipat ko sila dito. Then medyo unfortunate naman, nagkaroon din ng fish kill dito. Pero yung mga natira after 2 months, yun yung hinarvest ko sa kanila. So dati maliliit pa, mga 2 fingers lang dati nilagay ko dito. So after 2 months, nakita natin dito sa earth pond gumanda. Ang nangyari, lumaki na sila up to 6 pieces sa 1 kilo. So maganda yung ipinakita na dito sa earth pond ay malaki yung mga isda. Although bansot na sila doon sa aking concrete pond, pagdating dito nung nilipat ko ay lumaki. So ganoon din mga paps, doon sa hito natin, nilagay natin sila dito. Ang average na timbang niya ay 8 pieces 1 kilo. So after 1 month na nanalagi sila dito sa ating earth pond, ay maganda rin yung ipinakita. So ang average na kanina nung yung hinarvest natin ay 6 pieces sa 1 kilo. Mas mainam na alagaan talaga dito sa earthen pond, maging tilapia man o hito. Kasi yung hito, mga paps, ang nangyayari kasi ay sinisira niya yung gilid ng pond kasi ito hindi sementado. Kumbaga, ang nangyari, hinuhukay niya yung tambak. So nasisira yung tambak natin. Tingnan natin to. Ito kasi yung gilid ng tambak natin. So, tinitibag niya, hinuhukay niya na ganyan. Kung tingnan nyo, oh. Kasi yan, naaabot ng tubig hanggang dyan. Hinuhukay niya sa ilalim. Etong fish pan natin na to, mga paps, papakita ko sa inyo. Kaya hindi ako nagpapalit ng tubig dito, saka hindi ako nagbabawas ng tubig dito dahil ito ay merong bukal. Kung makikita mo yan, oh, yung tubig nanggagaling dyan, umaagos na ganyan. Din sa gilid-gilid ng tambak. Kaya napupuno ng tubig ito. So yan, oh. Yung mga ganyan. So nanggagaling dito yung fresh water sa bukal. Yun lang ang mainam dito. Kasi tiyak ko ito hindi mawawalan ng tubig. Itong bahagi na to kasi tuloy-tuloy lang yung pag-agos ng fresh water. Yan. Tsaka
yung tubig niya guys, oh, malamig. Kaya ito, hinarvest ko na yung ating tilapia tsaka hito dito. Mamayang hapon, ito puno na naman ng tubig to. So, napalitan na siya ng fresh water. Itong fish pan natin na to, 40 square meter lang to. Lalagyan ko siya ng 2,000 tilapia fingerlings. Sana mabuhay. Pero, palagay ko ngayon, tag-ulan na. Medyo yung temperatura ng tubig na to stable na. Bukal ito, medyo malamig. So hindi gaanong ma-penetrate ngayon ng init kasi tag-ulan na. Ang conclusion natin dito sa ating ginawang ito, kung noon doon sa concrete pond ay nabansot yung mga alaga natin, nilipat ko sila dito sa earthen pond, sila ay lumaki. Yung tilapia 2 months, yung hito 1 month na naglagilan dito. Pero nakita natin na lumaki siya. Ibig sabihin, tama siguro naman yung sinasabi ko nung una pa na yung grow out natin ay gawin natin dito sa ganitong earthen pond kung meron tayong lugar. Pero kung wala tayong lugar, mapipilitan tayo doon sa concrete pond. Pero titiyakin natin na yung concrete pond natin, maayos yung ating management para magtagumpay tayo doon sa concrete pond. Kasi very minimal lang yung chance na tayo ay kikita ng maayos sa concrete pond. Unlike dito sa earthen pond, basta wag lang daanan ito ng bagyo, ng baha, ay mas malaki yung chance natin na kumita sa ganitong pond. So yan lang muna mga paps ang may share ko sa inyo. Sana yung iba pang mga ginagawa natin ay masubaybayan ninyo para nagkakaroon tayo ng guide sa pag-aalaga ng hito at tilapia. Kahit pa paano, yung mga small ideas na i-share ko, kung nasusubaybayan nyo ang aking mga ginagawa sa pag-aalaga ng hito at tilapia, mapa-concrete pond man yan, mapa-earthen pond man yan, ay hindi ko hinahaluan ng papogi points ba. Hindi ako nagpapapogi para lang sumubaybay kayo sa akin. O yan ang sikreto yata ng mga gwapo. So maraming salamat mga paps sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli. See you next vlog. Babush!